Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes at ang atin pong pag-aaral ay continuation pa rin ng ating series on the book of John, at ang ating pag-aaralan ay ang huling mga talata ng chapter 1. John chapter 1, 35 hanggang 51. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay the calling of the first disciples. So ito po yung pagtawag ng Panginoon sa kanyang unang mga alagad. Samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral and let us read the passage of John 1:35 to 51. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" they said. "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," and said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, alam po natin sa nakalipas nating mga pag-aaral papaano ipinakilala ng Book of John ang ating Panginoong Hesukristo. Sinimulan po sa chapter 1 ang pagpapakilala sa atin bilang siya ang salita. Ang salita sa pasimula ay naroon na kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Then later on, ipinakilala sa atin ng Book of John na ang salitang ito ay liwanag ng sanlibutan. Naparito ang liwanag para magsilbing liwanag sa kadiliman. Then later on, bumalik siya sa pagiging salita. Ang salita ay nagkatawang tao at ang salitang ito dwell among us. Pagkatapos po noon, ipinakilala sa atin si John the Baptist. At si John the Baptist ang nag-declare tungkol sa ating Panginoon na Jesus is the Lamb of God. The Lamb of God that takes away the sin of the world.
At dito po, mga kapatid, sa pagkakataong ito, sa mga talatang ating binasa, nagtagpo na ang Panginoon at si John. No? O, kung matatandaan po ninyo, nabautismuhan ng ating Panginoong Hesukristo at inireveal sa bautismo ng ating Panginoong Hesukristo ang tatlong persona. Ang banal na espiritu bumababa parang sa anyo ng kalapati, ang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang aking sinisintang anak, at doon present ang ating Panginoong Hesukristo. Inireveal sa atin ang Diyos sa tatlong persona niya. So, at napag-aralan po natin noong nakaraan linggo, papaano ma-born again? Ano ang daan ng kaligtasan? Papaano maliligtas? I guess, kung may mga tanong pa kayo tungkol sa mga bagay na yon, balikan na lamang po ninyo ang ating nakaraang mga pag-aaral. Pwede nyo po ito matagpuan sa Tinig ng Pag-asa YouTube channel natin. Ngayon, ang ating pag-aaral nakafocus dun sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang unang mga disipulo. Naniniwala po tayo, every believer has a beginning. Ang bawat mananampalataya ay may pasimula. Kaya walang mananampalataya na walang kwento. Walang mananampalataya na walang patotoo. Walang mananampalataya na walang pwedeng ibahagi sa kanyang pakikipagtagpo o ang Panginoon ay nakipagtagpo sa kanya. Lahat tayo ay merong ganong karanasan at meron tayong kwento papaano tayo kinatagpo ng ating Diyos. No one just appears as a disciple of Christ. We are called, we are all drawn, and we are all brought to Him. Yan ang totoo. So in this passage, we see how the first disciples came to Jesus. And what we discover is not just their story. It is not just the story of Nathanael, not just the story of Peter, Andrew, and Philip. It is also our story. Ang storya ng mga alagad na unang tinawag ng Panginoon ay maaring istorya din natin on how the Lord called us. This is not merely history, my dear brothers and sisters. This is the pattern of salvation. Paano tumatawag ang Diyos para maligtas? Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Iba-ibang sirkumstansya, pero iisang Diyos na tumatawag para sa kaligtasan. So in this passage, we can see how beautiful the reality that God initiates salvation. We can see in the passage, God initiates salvation, Christ calls sinners to Himself, and through disciples follow, testify, and grow. Ito ang tatlong mahalagang bagay na inire-reveal sa atin ng mga talatang ating pag-aaral ngayon. Ang Diyos ang siyang nag-i-initiate ng salvation, hindi tayo. Si Kristo ang tumatawag sa mga mananampalataya sa Kanya, hindi tayo ang naghahanap. And yung tunay na disipulo ni Kristo na Kanyang tinawag, sigurado susunod at magpapatotoo tungkol sa Kanyang ginawa at lalago sa pananampalataya. Today, aside from this reality that we can see on the text, meron pong three powerful truths about becoming a disciple of Jesus. At ito ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Ang tatlong makapangyarihang katotohanan tungkol sa pagiging disipulo ni Kristo. Ano ba ang katotohanan ito? Una, ang disciples are brought to Jesus by God's revelation. Ito ay ating mababasa sa mga talata. Ang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo ay dinala kay Jesus sa pamamagitan ng revelasyon ng Diyos. Without God's revelation, no one can come to Christ. Without God's revelation, we cannot see Christ as He is. Yes, we may know Him just an ordinary person. We may know Him just a man of history. But to know Him as Lord, Savior, and Messiah, it comes from God's revelation. Ano sabi ng talata? John 1:35 hanggang 39. The next day,
John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, "Look," he said, "Look, the Lamb of God." So tuwing makikita ni John si Jesus, sinasabi niya yung katagang look, o sa ibang translation, behold. Ipinaliwanag ko na po noong nakaraang araw yan eh. Yung behold, ibig sabihin nun, look, focus onto, and trust. Yun ang ibig sabihin ng behold eh. Dito, NIV ito, kaya ang ginamit ng NIV, look, the Lamb of God. So ito po ang trabaho ni John, to always point people to Christ. It is a revelation from God. Kaya nung itinuro ni John si Jesus, ano nangyari? If you're going to read the entire verses, John the Baptist points to Jesus, not to himself. Ang mensahe ng mangangaral ay ituro ang Panginoon o ituro ang tao sa Panginoon. Hindi yung ituro ang tao sa kanyang sarili. Hindi ituro ang tao sa mangangaral, kung hindi ituro ng mangangaral ang tao sa Panginoon. And that is what John the Baptist did. John the Baptist points to Jesus and not to himself. So ano nangyari? Two of his disciples hear him, and immediately they follow Christ. Disipulo na ito ni John. Disciple na ito ni John. Pero tinuruan pa ni John itong kanyang mga disipulo na hindi ako ang Mesaya, hindi ako ang kordero ng Diyos, hindi ako ang kaligtasan. Ito ang kaligtasan. Look to Him, the Lamb of God that takes away the sins of the world. So John is specifically pointing people to Christ. So let us notice carefully. They did not discover Jesus on their own. Yes, they discovered John. Yes, they followed John. They are disciples of John. And they know nothing about Christ. So the knowledge of Christ, the knowledge of the Lord Jesus Christ, was brought by God's revelation. Sa pahayag tungkol sa Diyos, na ito ang Mesiyas at ang Diyos, in order to show people the great revelation, gumagamit siya ng instrumento. At sa pagkakataong ito, ang instrument na ginamit ay si John the Baptist. So let us notice, they did not discover Jesus on their own. They were directed to Him. Kaya kapatid, huwag mong ipagmalaki sa sarili mo na ikaw nakadiscover kay Jesus. Na ikaw sa pamamagitan ng iyong sarili ang nakagawa nun. No! No one and nobody na believer ngayon ang natagpuan ang Panginoon sa kanyang sarili. No. It was revealed to you. Because the reality in the total depravity of man, no one seek God. No one understand. Walang hahanap sa Diyos. Ikinubli ng ating kasalanan ang ating paningin sa Panginoon. Hindi natin siya matatagpuan. We may persecute the Lord. We may rebel against Him. We will not look at Him as the Messiah. And we cannot find Him. Kaya wala pong seeker. Yung mga churches na seeker sensitive, na yung kanilang pananambahan, ginagawa nila para yung mga seeker daw ay hanapin ng Diyos. No one seek God. The idea is, it is always God who is seeking the sinner. Mula pa sa aklat ng Genesis, nang nagkasala ang tao, hindi hinanap ng tao ang Diyos. It will always be God who are seeking man. Amen. Kaya itong mga alagad na ito, yes, natagpuan nila si John, pero hindi nila makikita si Jesus unless John himself show them who is the real Messiah. And John declared, "Behold, look, the Lamb of God." And he was referring no other than but the Lord Jesus Christ. Crucial ang bagay na ito, mga kapatid. Crucial sa ating paglago sa pananampalataya. Crucial sa pagtanaw natin sa ating kaligtasan.
sapagkat in reality, wala tayong kinalaman sa ating kaligtasan. Lahat ay pagkilos at biyaya ng Diyos. Ito ang katotohanan ng Reformed faith. No one comes to Christ unless God reveals Him. Tama? Baka hindi niyo po nababasa yung John 6:44. Sabagay, darating naman tayo sa pag-aaral na yan pagdating ng araw. Ano ang sabi? No one can come to me, sabi ni Jesus, unless the Father who sent me draws him. Sa Tagalog, walang makalalapit sa akin, malibang ang Ama na nagsugo sa akin ang umakay sa Kanya, palapit sa akin. So ano ngayon ang ibig sabihin? Salvation begins with God's initiative, not man's decision. Because no one seek God on his own. Amen? So John the Baptist acts as an instrument, but it is God who do the opening of their eyes. Amen? Kasi kahit na itulak ni John, kahit magsisigaw si John, "Behold the Lamb of God that takes away the sins," wala ring silbi yun eh. Kasi minsan, kahit nga po sigaw na yung preacher, yung evangelist, mangaral ng mangaral, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang mata ng taong pinapangaralan, they will not see Christ. Kaya sa bibig mismo ng ating Panginoon, ano sabi ng Panginoon doon sa mga sumunod na alagad ni John? What are you seeking? Mga kapatid, this question exposes the heart. Kung talagang merong seeker, kung talagang merong naghahanap sa Panginoon, kung meron talagang humahanap sa Kanya, yung naghahanap na yon, kaya yung naghanap, binuhay na ng Diyos yon sa Espiritu, regenerated na ang taong yon, at ang kanyang paghanap kay Kristo ay patungo na sa pagiging disipulo. Can we say amen? Kaya dito, kinonfirm ni Jesus nung sinabi ba ni John na I am the Lamb of God, you follow me for what reason? What are you seeking? And because the reality, mga kapatid, the question of the Lord exposed the heart of the follower. Many people kasi follow Jesus for the wrong reasons. Tama o mali? Napakaraming mga Kristiyano ngayon pumupunta sa simbahan kasi naghahanap ng naghahanap ng blessings, naghahanap ng miracles, naghahanap ng solusyon. At yan ang iniaalok ng mga Pentecostal, ng mga charismatic, ng mga pastor ng JIL, ni Eddie Villanueva. Pumunta ka kay Kristo, pag na kay Kristo ka, pagpapalain ka. Pag ikay mahirap, ikay isinumpa. Pag ikay na kay Kristo, maaayos ang relasyon mo sa asawa mo, magiging victorious ka. Na yung victory na binabanggit sa halip na espiritual ay parating nakakonekta sa material, pisikal, at sa pagtatagumpay sa anumang larangan. Mali. That is why Jesus asked these two disciples of John, what are you seeking? Are you just like anybody else? Seeking for blessings? Seeking for miracles? Seeking for solutions? Alam natin mga kapatid, true disciples seek Christ Himself. Can we say amen to that? Ang tunay na tagasunod ng Panginoon, ang tunay na disipulo, ang hahanapin ay si Kristo, hindi ang pakinabang sa pisikal at material. Kasi ang sabi ng Panginoon, doon sa mga gustong maging disipulo niya, anong una? You should deny yourself. You must carry your cross and then follow me. Amen? Kaya itong dalawang ito na alagad ni Juan, tinanong ni Jesus, what are you seeking? Ano sagot nila? Rabbi, where are you staying? Saan ang bahay mo? Saan ka nakatira? Why? Because they want to be with Him. And Jesus says, come and see. Can we say amen?
Yung dalawang alagad ni John, nung narinig kay John na behold the Lamb of God, iniwanan nila si John. If there is one thing I like with the heart of John, with the heart of John the Baptist, iniwanan siya ng kanyang mga alagad, sumunod kay Jesus, hindi siya nagselos, hindi siya nagdamdam. Ngayon yung mga pastor, pag may lumipat na miyembro ng gagalaiti, galit na galit doon sa pastor na nilipatan. Sapagkat ang kanilang paniniwala, pag-aari nila ang tupa ng Panginoon. No. Mga kapatid, hindi po ako nagtataboy ng miyembro. Hindi po ako nagtataboy ng mga miyembro sa church. Pero kung may lilipat ng simbahan at magpapaalam sa akin, malaya ko silang papalayain. Sapagkat ang reality, mga kapatid, kung hindi na kayo lumalago sa aking pagtuturo, kung hindi kayo nakikinabang sa mga bagay na itinuturo ko, humanap kayo ng makapagpapalago sa inyo at hahayaan ko kayo. Ganon ang puso ng mga ngaral. And I do admire John for this. Alam ni John yung kalagayan niya. Alam ni John yung kanyang ministeryo. Alam ni John na siya ay tagapangaralang at merong higit na mas magaling kaysa sa kanya na siya ay tagahawi lang ng daan. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, di natin pag-aari ang ministeryo eh. Ang ministeryong ginagampanan natin, ministeryo ng Diyos at pag-aari ng Diyos. We are just stewards, katiwala. Amen? At dito mga kapatid, I do like John the Baptist. It is like someone pointing you to a doctor when you are sick. Kapag itinuro ka sa doktor at kayo may sakit, you don't argue, you just go. Because you are needing healing. In the same way, when God opens your eyes, you run to Christ. Amen? Kaya kapatid, tanong mo sarili mo ngayon, why am I following Jesus? What is the primary motive of coming to Christ? Am I seeking Him or just seeking His benefits? Tandaan, true disciples don't just visit Jesus, they abide with Him. At dito ipinakita ang hinanap ng dalawang alagad na ito, yung tirahan ni Jesus. Hindi kung saan siya pupunta, kundi kung saan siya nakatira dahil gusto nilang makipamahay kay Jesus. They want to stay where Jesus will stay. Can we say amen, mga kapatid? Yun po yung unang punto. Ang unang punto, ang disipulo ng Panginoon are brought to Jesus by God's revelation. Amen? Second point, disciples bring others to Jesus. John 1:40-42, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said. So dito may nadiskubre tayo mga kapatid. Originally, si Andres, disipulo ni John. Amen? So Andrew originally was the disciple of John the Baptist. Isa siya doon sa dalawa. And when Andrew heard what John had said, he, together with one other disciple na hindi pinangalanan, they followed Jesus. Ngayon, nung nakita na ni Andrew si Jesus through the revelation of God with John the Baptist, ano ang unang ginawa ngayon ni Andres? Pumunta siya sa kapatid na si Pedro at sinabi niya, we have found the Messiah. We have found the Messiah. So Andrew meet Jesus, and what is the first thing he does? He goes to his brother Simon. Pag nakatagpo ka, kapatid, ng pinakamahalagang bagay, ang una mong pagsasabihan nito yung taong pinakamahalaga sa iyo. Amen? Hindi mo ito itatago sa mga mahal mo sa buhay. Kung meron kang unang-unang pagpapahayagan ng anuman tagumpay mo sa buhay, no? Halimbawa, nakagraduate ka, nakapasa ka sa isang bagay, o nag-road test ka, alam mo dito sa Canada, ang kumuha ng lisensya rito, parang nakapasa ng PhD
Napakahirap po mag-drive dito sa Canada. Kailangan mong kumuha ng driver's license. And I will be honest with you. Professional driver po ako sa Pilipinas, pero nung nag-take po ako ng driver's license exam dito, yung road test, 3 bagsak po ako. Kakahiya, no? 3 bagsak. Bago pa ako nakapasa pang-4, bago ko po nakuha yung lisensya ko. At nung nakuha ko yung lisensya, tuwan-tuwa ako. Talagang lahat ng mga taong kaibigan ko malalapit sa akin, sa kanila ko sinabi yung tagumpay. Lahat ng biyaya na natatanggap natin sa buhay, ang unang makakaalam yung mga taong malapit sa atin. Asawa, anak, kapatid, magulang. At itong si Andrew, sa biyayang tinanggap niya nang matagpuan niya ang Mesiyas, una niyang sinabihan ng kanyang kapatid na si Peter. He does not keep Christ to himself. Amen? Tandaan mga kapatid, meron akong lilinawin lang dito. While salvation is God's work, it is God's sovereign work, He uses means, people, preaching, testimonies, those evangelists to share the work of God. Kaya tayo nagpapatotoo, hindi para magligtas. Alam naman natin, wala tayong kakayahang gawin yon. Pero yung means for God to save, pinadadaan niya sa mga lingkod at disipulong tinawag niya. Lilinawin ko mga kapatid, Andrew did not save Peter. But God used Andrew to bring Peter to Jesus. Just like John was instrumental for the declaration that Christ is the Lamb of God, Andrew became instrumental for the declaration that Christ is the Messiah to his brother Peter. Amen? Kaya ang key phrase na wag nating kalimutan, Andrew brought Peter to Jesus. That is evangelism in its highest but simplest form. Amen? Simplest form because there was no arguments. There was no debates. Just bringing people to Christ. Kapatid, hindi mo kailangan magkabisa ng katakot-takot ng mga talata para mag-evangelize. Just invite them, bring them to Christ. Amen? Kaya minsan may mga tao sa church na, Pastor, mahina na akong magmemorya eh. Pastor, hindi ko na alam paano isasalansan, hindi ako magaling magkwento, hindi ako magaling magpatotoo. Mga kapatid, the simplest way to do evangelism is to invite people to Christ. Just like what happened here, just like what Andrew did. Amen? At pagkatapos no, nakita natin ng isang magandang katotohanan, Jesus changed the name of Simon. From now on, Jesus said, you shall be called Cephas, Peter. Why? By changing the name, Jesus changes his identity. And this shows Christ doesn't just save you, Christ transforms you. Amen? Sa panahon natin, hindi na uso yung palitan ng pangalan. Dahil pwede naman palitan ng tao yung pangalan na hindi nagbabago yung ugali. Oo, sa Biblia, marami pong mga pinalitan ng pangalan. Ano po? Si Abraham, from Abram, naging Abraham. Si Paul, from Saul, naging Paul. Tapos dito, makita natin, si Peter, from Simon, naging Peter, palatandaan ng transformation. Pero it doesn't mean nagpalit ka ng pangalan na bago puso mo. Dito po makikita natin, binago ng Diyos ang kanilang puso, ang kanilang pagpapalit ng pangalan, palatandaan lang na may pagbabago ng naganap sa kanilang buhay. Ayan. So, when someone truly encounters Christ, tandaan ninyo, they cannot stay the same.
Ang totoong natagpuan ng Mesiyas, ang nakita ang Lamb of God, ang nakilala si Jesus, hindi siya pupwedeng walang ipagbabago. Nakakita na po tayo niyan. Dating lasinggero, tumino, hindi na uminom. Dating ubod ng yabang, naging mapagpakumbaba. Isang makasalanan, ubod ng sama, naging banal. Palatandaan na kapag ang Diyos ang kikilos, walang hindi niya kayang gawin. Tanong, kapatid, if you are in Christ, who have brought you to Jesus lately? Second, are you keeping the gospel to yourself? Take note, you don't need to be a preacher. You just need to be like Andrew. So the challenge for you is to bring your brother to Christ. Just like Andrew, bring people to Jesus. Amen? Third point, disciples follow Jesus by divine calling. John 1:43-51, mababasa natin dyan, nabasa na naman natin kanina. The next day, Jesus decided to leave Galilee, finding Philip. Ang pangatlong disipulo, si Felipe. He said to him, "Follow me." And like Andrew and Peter, he was from the town of Bethsaida. Ito yung unang tatlo na alagad ng Panginoon. Sino-sino? Si Andrew, and then si Peter, and then Philip. And then later on, Philip found Nathaniel. Ito ang pang-apat. Sino? Si Nathaniel. At sinabi ni Philip kay Nathaniel, "We have found one Moses wrote about." So mamaya na po natin itutuloy ang basa. So susunod po natin makikita sa kasaysayang ito, Jesus calls Philip. And Jesus said, "Follow me." This is not a suggestion, this is a direct command. At tandaan po ninyo, pag si Jesus ang tumawag, hindi nakakatanggi ang tao. Amen? Kasi immediately, alam na nila na si Jesus ang tumawag sa kanya. Ito yung sa doctrine, tinatawag itong effectual call. When Jesus calls, it is effectual, effective, irresistible po ito. This is what we call irresistible grace. Jesus calls, the true heart will respond to that call. Not because man is strong, but because God changes the heart. Siguro sasabihin niyo, "Ay, naku, hindi. Nakadepende yan sa tao. Kahit anong tawag, pag ayaw ng puso, hindi susunod." May argumento po kayo. Pwede ko pong patulan yung argumento nyo. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ang Diyos ang bumago ng puso mo, wala kang kakayahang tumanggi. Amen? When God called you to follow Him, wala kang kakayahang tumanggi. Dahil pag tinawag tayo ng Panginoon, may ipagagawa ang Diyos, at kapag tinawag ka, you will just obey the Master. Because we believe, once God called you, God will change you. Amen? So, Philip testifies to Nathaniel. Ano sabi ni Felipe kay Nathaniel? "We have found him." Tingnan niyo yung pattern, ho? We can see the pattern. Nandun yung encounter, sumunod, may nag-testify, and then pangatlo, bring others to Christ. Hindi nababago. Ang evangelism, ganyan kasimple lang. Ang evangelism, hindi mo kailangan napakadaming salita, napakaraming mensahe, napakaraming sermon. Sapagkat naniniwala tayo ang nagliligtas ay Diyos. Mga kapatid, araw-araw ako po ay nakikisalamuha sa iba't ibang uri ng mga tao. Nakikisalamuha ako Sabado at Linggo sa mga kapatiran sa loob ng simbahan, fellow believers. Pero mula Lunes hanggang Biyernes, may mga iba't ibang tao po akong nakakausap. Kakwentuhan sa kape-kape, doon sa Garden City, mga ilang taong nakakakwentuhan sa tindahan, sa palengke, kung saan man ako pumupunta. Hindi po si Pastor Camia every now and then pagtatayo'y parang nagsesermong ganito.
nagbubukas ng Biblia parati o tumatayo sa mga panulukandaan o sa mga street corner para mag-preach. No! Hindi ko pa ho ginawa yon. But every time I saw an opportunity, I will encourage people to look to Christ. I want to bring people closer to Christ. That is the way to evangelize. Because if you have found something better, good, there is no way for you to keep it for yourself. You have to share it to others. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng sinesharean naniniwala? Lahat ba ng binabahaginan nakakaintindi? No! Ito ang talata sa Bible. Nang binahaginan ni Philip si Nathanael, ano sabi ni Nathanael sa kanya? Let us look at Nathanael's response. Can anything good came out of Nazareth? Ewan ko kung bakit ganito ka-prejudice itong si Nathanael sa mga taga-Nazareth. Pero can you imagine, this is pure skepticism. Meron bang lilitaw na mabuti dyan sa Nazareth? Yun ang sinabi ni Nathanael. Meron bang matino dyan sa Nazareth? Siguro ang Nazareth para sa kanya ay ghetto o isang lugar na kung saan hindi dapat puntahan ng tao, isang lugar na ubod na sa sama ng mga tao, walang matinong lilitaw doon. Yun ang nasa isipan ni Nathanael. Kaya nung sinabi ni Philip na they found Jesus sa Nazareth, sabi ni Nathanael wala naman lilitaw na matino dyan And yet, tanong, nakipagtalo ba si Philip? No. Philip does not argue. He simply says, come and see. Nakita niyo mga kapatid? Alam niyo, madalas din akong tinatanong Madalas po, maraming mga questions na ibinabato sa inyong lingkod. Sa mga kwentuhan. Pastor, ano opinion mo sa ganito? Ano masasabi mo sa ganon? I can give my own opinion, pero the best opinion that I can give is what the Word of God says. Kaya ako po yung sibuklat ng Bible Ako po yung pinakikita ko lagi ang pruweba sa salita ng Diyos sa Biblia because that is the only proof I can give. Come and see. Come and look. It is written. Mga kapatid, you don't need to win arguments. You just need to point people to Christ. Amen? At makikita natin, letter D, Jesus reveals Nathanael's heart. Before Philip called you, sabi ni Jesus, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita. Jesus demonstrates divine knowledge. Nakita na kita, nakaupo ka sa isang puno, ganito, ganun. Paano nalaman ito yun? So again, yung pagtawag ng Diyos at ang paglapit natin kay Kristo, bunga ng divine revelation. And this shows, mga kapatid, Christ omniscience. He knows us fully, even before we come to Him. And yet, He still calls us. Kung merong isang sikat na sikat sa Bible, walang iba kundi si Zacchaeus. Si Zacchaeus, munting lalaki. Di po ba? Umakyat sa puno ng sikomoro kasi gusto niyang makita si Jesus. Sa narrative, akala natin si Zacchaeus ang naghahanap. Dahil gusto niyang makita si Jesus, umakyat pa siya sa puno. Pero laking gulat niya, pagtapat ni Jesus sa kanya, ang sabi niya, bumaba ka dyan Zacchaeus, kilala siya ni Jesus. At ako'y pupunta sa bahay mo, siya pala talaga ang dahilan kaya padating si Jesus. Before we can seek Him, He already knows us. Amen? Kaya letter E, we can see that Nathanael's confession. Ano sabi ni Nathanael? You are indeed the Son of God. A skeptic becomes a believer. Ang nagdududa, naging mananampalataya. Ang tanong, bakit? Because Christ revealed Himself. At ito ang totoo. Yung mga nananampalataya kay Jesus, sumusunod kay Jesus,
Kaya sumunod, hindi dahil nagpasya sila, kung hindi dahil ipinahayag na ng Panginoon sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay kung sino si Jesus. At ang sabi ng Panginoon, letter F, you will see greater things. You will see greater things than this. Kung ang nangyaring ito ay himala para sa iyo. Kung ang sabihin ko sa iyo na nakita na kita bago ka pa nandito, para sa iyo ay napakalaking himala na, sinasabi ko sa iyo, you will see even greater things than this. And Jesus points to a greater reality. Ano yung sinabi niya sa huling talata? Heaven opened, angels descending, and ascending and descending, and the Son of Man. Dito, ipinakita na po dyan kay Nathaniel yung pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kasi nasaksihan naman yon ng kanyang mga alagad. The ascension of the Lord was seen by His disciples. Amen? So, ano ibig sabihin yan? Ang meaning yan, Jesus is the bridge between heaven and earth because He is the only mediator. 1 Timothy 2:5, one mediator between God and man, the man, Jesus Christ. Katulad ng hagdan, connecting two separated places, Jesus connects sinful man to a holy God. Amen? Now, let us look at the summary of our lesson for today. This passage teaches one, total depravity. People do not come unless they are drawn. People will not seek Christ unless Jesus introduce Himself. Second, unconditional election. Alam na ng Panginoon kung sino ang Kanya bago pa likhain ang sanlibutan. Si Jesus ang pumipili, hindi lang ng mga disipulo, kundi ng bawat mananampalatayang ililigtas. Third, irresistible grace. When He calls, they follow. No one can resist the calling of Christ. Kaya po yung mga ngaral, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-aalinlangan. You just need to preach the gospel. You just need to invite people. Kasi kapag kumilos ang Diyos, yung mga taong yon hindi makakatanggi. At pang-apat, we can see the perseverance of the saints. Yung true disciples remain with Him. Hindi lang sasama kung saan siya pupunta, tatanungin kung saan siya nakatira at dun sila mamumuhay kasama ni Jesus. Yun po yung ginawa rito ng dalawang alagad ni John. Amen? So to conclude our study, mga kapatid, this passage is not just about the first disciples. It is about how God still calls people today. Amen? 3 final questions. 1, have you truly come to Christ? Are you abiding with Him daily? Are you bringing others to Him? Amen? Kapatid, imagine a starving man who finds bread. Meron siyang dalawang choice. Keep the bread to himself or tell others where to find bread. A true disciple will say, come and see. Amen? For the final call, Jesus still saying today, what are you seeking? Come and see. Follow me. Do not delay. Come to Christ. Abide in Christ. And bring others to Jesus. Tayo po'y manalangin. Our Father, Lord, thank you for calling us when we were lost. Thank you for revealing your Son to us. Help us to follow Christ faithfully, to abide in Him daily, and to bring others to Him boldly. May our lives echo the words, come and see. For your glory alone, this is our prayer. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Happy Monday everyone, and I hope biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. God bless po.